Sige po tayo minsan pang manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa mapagpalang presensya. Ngayong araw na ito ay araw ng kaluwalhatian. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, ang buhay na ganap at kasiyasiyan na biyaya ng Panginoong Jesucristo. Ang iyong mga salita na siyang aming sandigan, aming kalakasan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. May biyaya na naman kami ng panibagong araw, panibagong pag-asa, lalo tigit mararanasan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng katuparan ng aming mga pangarap, katuparan ng iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Salamat po sa proteksyon, salamat po sa pag-iingat sa mga mahal namin sa buhay, lalo tigit sa mga revelation ng iyong mga word, knowledge, wisdom, and even favor mula sa Diyos at mula sa mga taong nakapaligid sa amin. We speak of your grace, we speak of your glory to be upon us. It's already been upon us given by our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hindi ho namin kayang gawin o kayang magkaroon ng sariling karangalan. Ikaw ang aming karangalan, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, at sa mga oras na ito, ang dalangin ko, Lord, sa pagbukas namin ng aming puso ay maitala ang iyong mga salita at sa aming kaisipan ay mabago mga bagay na nais mong baguhin. Sa aming damdamin ay mapalakas ang aming mga nararamdaman, Panginoon. Lalo tigit ang aming emosyon, ang mga pisikal naming pangangailangan, sapagkat alam namin aming spiritual, hallelujah, ay pinagkaloob mo ng lahat sa amin. Salamat po ngayong hapon na ito, maluwalhati ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan at mataas na pasalamat. Ito po ang aming dalangin, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Pakamayan mo muna yung katabi mo, sabihin mo, galak na galak ako sa buhay mo. Praise God! Hallelujah! Amen. Sige po tayo mga kauna. Amen. Sino po dito pinagpala ng isang linggo nakaraan? Say, praise the Lord! At yung pagpapalain pa ng mga susunod na mga oras panahon, say, hallelujah! Praise God! Kailangan masaya ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maligaya ka. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sayo. Amen. Kaya po ang pinag-uusapan natin sa loob ng buwan ng January ay Glory of God. Praise the Lord. Salamat po sa ating worship team at sa lahat po naman nakabahagi ng ating programa ngayong umaga. Ang tanghali na ngayon, kanina pala, hapon na, mamaya gabi na. Amen. Minsan nalilito ako, Lord, good morning. Ay, good afternoon. Ay, good evening na pala. Praise God. So, pinag-uusapan po natin ay glory. The glory of God is revealed in you. Hallelujah. Kaya po yung ating scripture na binasa kanina, alam nyo ba na yan ay isa sa pinaka-intimate na sulat ng Panginoong Jesus sa'yo? I recommend basahin nyo po yung buong John 17. Mula actually yan sa 15, 16, 17. Hanggang John 20. Ang dami naman, Pastora. Isa muna. John 17, basahin niyo po mamaya sa bahay. Buong chapter. Imagine, wala ka pa sa mundo, pinapanalangin ka na ng Diyos. Amen? Ganyan kakamahal ni Jesus Christ. Hindi ka pa pinapanganak. Idinulog ka na niya sa langit. Sabi niya, Father, those who are with me, He's praying for His disciples. Pinapanalangin niya yung mga disipulo na sumusunod sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. He prayed for them. At ang sabi niya, ayaw niyang may mawala. At praise God, walang nawala except sa isa.
Sabihin sa katabi mo, hindi ikaw yon. Kasi nandito ka pa. Amen? Except sa isa. But then, yung isang yon ay naging kaparaanan din para matupad ang salita ng Diyos so that the scripture will be fulfilled. Pero kahit na, wag mo pong pangarapin na ikaw yung mawala. Amen? Para lang magkaroon ng katuparan. Yun po yung plano ng Diyos, hindi plano ng tao. Plano ng Panginoon sa iyo ay makasama ka ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, John 17, I pray for them, Father. I pray for them. You have given them to me. At anong binigay ni Jesus Christ para hindi ka mawala sa presensya niya? Yung kanyang glory. I have given them your glory. John 17:22. Tanong yung katabi mo, tumanggap ka ba? Sino din pag tumatanggap ng bonus, hindi Tanong yung katabi mo, magkano na yung bonus mo? Ha? Sabi ng isa, hindi naman nagbibigay yung Alam mo, hanggat ganyan ang attitude mo, hindi ka makakatanggap ng bonus. Okay? Kasi yun ang inaasahan mo, wala. Kaya ngayon, wala. Sabi mo sa katabi mo, malaki ang bonus ko ngayon. Malaki increment ko ngayon. In the name of Jesus, it shall happen. It shall come to pass. For the glory of God is in you. Pero wag muna yung bonus, wag muna increment, yung glory muna ng Diyos. Because in the presence of God, in the glory of God, all things are yours. Sabi mo sa katabi mo, pag nasa presensya ka ng Lord, all things is yours. Yung iba, kaya nilang kunin sa sarili nilang lakas, pero temporary lang yon. Huwag ka maiinggit. Sabi ng Bible, huwag mong kainggitan yung mga yumayaman sa sarili nilang kakayahan. Dahil ikaw, kahit wala kang ginawa, may pinayaman ka na ng Diyos. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Sabi ng Lord in John 17:22. May English ba tayo? You have English here? Oh, no. Hi, brother. Tabihan to. You will translate, sister? Okay, it's okay. Okay, praise God. Magdala kayo ng maraming English para more English tayo. Okay, basahin nga po muna natin 1, 2, 3. That you gave me, that they may be one as we are one. Ganyan ka-intimate ang gusto ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Lord, si Jesus po ito, nagpe-pray siya sa Father in heaven. Kinakausap niya yung kanyang Ama sa langit. At sabi niya, Panginoon, our Father, ibinigay ko sa kanila ang iyong karangalan na ipinagkaloob sa akin. Alam niyo po, pag naintindihan niyo ito, hindi ka nahihiwalay kay Jesus Christ. So that they may be one as we are one. Ganyan po ang naisin ng Lord sa atin. Kaya ang ating pag-aaralan for today's video, kasi may naka-live Huwag masanay sa live pag nasa UAE. Nandito kayo sa Dubai, attend kayo ng church. Kung nasa Pilipinas man kayo, attend din kayo sa mga local church. Our calling to glory. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Our calling to glory. And our verse, makikita natin in Isaiah 60, verse 1. Tingnan nga natin ang Isaiah 60, verse 1. Akala ko winter ba ngayon? Summer na ba? Pawis na pawis yung kilikili ko Pinatayan niyo kami ng aircon
Okay, basahin po natin Isaiah 60 verse 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. yung ganyan pong pagbasa, hindi pa nagkanin yan. Arise, shine. Arise. Okay, ulitin natin yung talagang sa'yo nangyari ito. 1, 2, 3, sabi ng Bible, Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Amen. Sabi mo sa katabi mo, arise. Sa kabila, arise. Sa likuran, shine. Amen. Sa harapan, the glory of the Lord is on you. Amen. Arise, shine, for the glory of God is on you. Lalong naiyak. Bakit? Okay, ano ba pag sinabi nating arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Kanina, assignment nyo dyan, 17. Ngayon may bago. Aba, maganda rin po ito. Basahin nyo yung buong chapter ng Isaiah 60. Pero ako lagi gano'n, bago pumunta sa 60, basahin nyo din yung nakalipas na chapter. Isaiah 59. Kasi pinag-uusapan sa Isaiah 59, yung sin, redemption, and salvation. Bakit ba? Ano ba muna yung tinatawag po na glory? Okay, what is glory? Nung bata pa ako, lagi ko pong naririnig ito. Sa isang awiting, glory, ano yun? Glory, glory, hallelujah. Narinig nyo ba yan? Huwag nyo nang kantahin kasi iba yung ano niyan. Iba kung saan ginamit yung awit na yan. Pero nung bata ako, naririnig ko yon. At kahit bata, kayang awitin yun nang hindi naiintindihan kung ano ibig sabihin. Sabi mo sa katabi mo, magmula ngayon, ang aawitin mo lang yung naiintindihan mo. Huwag mong aawitin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Yung mga lyrics na apat-apat-apata. Tuwa ka naman. Pinasasayaw mo pa anak mo. Alam niyo po bakit? May mga awit kasi na hindi intended para sa'yo. Hindi para sa'yo. Because you are created in God's glory. Now that you are in Christ, may mga bagay pala na inihihiwalay ka ng Diyos sa mga ganong gawain. Hindi ibig sabihin ay sila itsapwera. Hindi po. Pero may mga ways na kailangan mong talikuran kapag ikaw ngayon ay na kay Kristo. You know why? Because you are the carrier of God's glory. Sabi mo sa katabi mo, nakikita ko sa iyo ang kalwalhatian ng Diyos. Therefore, what is glory? Hinanap ko po siya sa dictionary. Wala na nga lang pala kaming dictionary. Hinanap ko siya kay Google. Sabi ng mga Ilocano, tricycle. Ano ba yan? Nauntog. Title. Yan. Nauntog siya. Sabi niya, nagkaroon ako ng bukol. Bukol naman talaga. Ay nawala. I received my miracle. Saan yung mga Ilocano dito? Ayan. The glory is kaningningan. Glory is kalwalhatian. In other words, ang sabi ng glory, ito yung iyong virtue. It is something that you cannot find in somebody else. It is His virtue. It is God's virtue. Ito yung masasabi mong pagkakaiba niya sa marami. Walang maipantay ang kalwalhatian ng Diyos. Ang kanyang karangalan. Kung may honor, katulad ng anak ni Pastor Don. Sabi niya, yung dalawa kong anak, pinakita yung certificate. Sabi niya, tingnan mo, si Joseph at saka si Chris with, high honors. Wow, sabi ko, taas ah. Pinakita yung bunso. Highest na ba?
highest honor. Praise God! O, di ba yung honor, mayroon pa pala yang mga stages. Kasi nung panahon namin, mga first honor, second honor, third honor. Ha? Sino dito may honor noong nag-aaral pa? May sabit ka palagi. May sabit lagi ang grades mo. Imagine sa school, if the school can determine that there is honors, high honor, higher honor, highest honor. Therefore, for God, you cannot compare the honor that you have to give it to Him and to recognize with God. Hindi siya highest kasi wala nang mas tataas pa sa Kanya. Amen? Ito yung tinatawag na Kanyang praise and distinction. This is His majestic beauty. When you say about the glory, this is the splendor. Kaya nga yung awit, ano sabi? Splendor of a king. Pag nakakita kayo ng hari, anong nararamdaman niya? Yung haring nakakorona at haring may kapa, hindi yung hari ng padala, LBC. Hindi ko rin mawari. Bakit baga, nung maka-attend nga ako dun sa kasala ng mga royal family, talagang iba yung pakiramdam. Amen. Bakit na sabi mo iba pakiramdam? Kasi alam mo kung sino yung ina-attenan mo Alam mo kung ano yung estado ng buhay ng pinuntahan mo. Pero pagka ang pinuntahan mo ay kainan sa, yung, di ba sa Makati? Ang ganda-ganda ng Makati, di ba? Sino na nagtrabaho sa Makati? Ikaw, di ba na maganda Makati? Ako hindi ako natanggap doon. Sa lahat na in-applyan ko doon, di ba lang ako natanggap doon. Pero, ang ganda-ganda ng Makati, pero sa gilid niya, may mga maliliit na mga tindahan, di ba, na mga karinderya. At ang mga kumakain doon, talagang mga ganito, mga nakasuot. Pero ang kanilang binibili, yung mga naka-plastic lang na mga ulam at saka kanin. Ganyan po yung doon. Parang, di ba, naiiba yung ambience, naiiba yung pakiramdam. Kaya po sa presensya ng Lord, it involves the presence of God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, the presence of God is in you. When the glory of God is in you, remember the reason why the glory of God is in you, because His presence is there. Without His presence, how we could say that there is a glory of God? Where there is God there is the glory of the Lord. Amen? Sino dito nakakita na ng langit? Ay, doon, tumingin na sa langit. Diba sabi ng Bible, sino nakapunta sa langit? Sino gusto pumunta ng langit? Sino gusto mauna? Walang unahan. Sabi sa katabi mo, sabay-sabay tayo. Rapture na tayo lahat. Amen. That's my declaration in Jesus' name. We'll all be raptured. So when you looked in heaven, there's some glory na pagka tumingin ka sa sky, napakaganda ng kalangitan. Amen. Ano pa? Glory is perfect happiness. It's the height of your achievement and enjoyment and prosperity. Kaya po nang nilikha ng Diyos ang tao, this is the good news. When God created man, paano ka nilikha ni Lord? You are created according to His image and likeness. Therefore, if God is a God of glory, His creation is a man of glory. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Kaya lang, that glory ay na-destroy or has been separated because of sin. That's why in Romans 3:23, ano ang sabi po ng Bible? In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory
of God. Yung short na yan, hindi yan yung hindi tumangkad. Okay? Hindi yan si Roxanne. No? Tawa kasi si Roxanne eh. Hindi ikaw yan, nak. Marami kayo. Marami tayo. For all have sinned and fall short of the glory of God. We are supposed in the glory of God, but we fell short of it. Kaya doon kay Adam, we all die. Because of sin, lahat po tayo nawala doon sa presensya ng Diyos. Therefore, the glory of God has been cut off. But the good news is here again. Sabi mo, pangalawang good news. When Jesus Christ come, He is the exact representation of the glory of God. Si Jesus Christ, when He comes, siya yung kalwalhatian ng langit. Alam niyo po ito maganda. Yung Panginoong Jesus na kalwalhatian ng langit, pumunta dito sa lupa para ibigay ang kanya buhay para yung mga makakasalanan, mga nagkamali, o mga naging biktima ng kasalanan, maibalik sa presensya ng Diyos at maibigay muli ang glory o kalwalhatian ng langit sa buhay mo. Therefore, you are now again in the glory and in the presence of God. Not because of what we have done. Hindi dahil nagbait-baitan ka. Diba minsan dito, mabait ka lang pag may gusto kang hingin eh. Sabi nung, nakikichismis ako dun sa kapatid ko eh. Ano yun, Hana? Yung panganay. Ano yun, Hana, ang bait mo ngayon. May hinihingi ka, no? Sabi nung tatay. Hindi ka makakasama sa field trip. Kaya pala, ang bait-bait. May hinihingi. Gusto sumama sa field trip. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nagbabait-baitan. Amen! Kasi yung nagbabait-baitan, alam naman ng Diyos yan eh. Alam ng Lord kung totoo kang nagbago o totoo kang nagpupuri na o nagmamahal sa Panginoong Jesus. Amen! Hindi yan maikukubli, hindi yan maitatago. So, Jesus Christ, if with Adam all has died, in Jesus Christ, all has come to life. Kaya nga si Jesus, di ba? He is now alive. If you are having a rhapsody of reality, I encourage you to read it daily. Makakasabay po kayo, maunawaan nyo, yung araw-araw na pinag-aaralan natin patungkol sa salita ng Diyos. Therefore, ang una po nating calling to the glory of God is our calling to glory is to arise. Sabi mo sa katabi mo, arise! Sa kabila sabi mo, rise up! Sa harapan sabi mo, stand up! Sino dito nadapa? Gusto mo nakadapa ka na lang, hindi ka makabangon. Di ba walang panahon na hindi ka bumangon? Di pwede. Abuti ka magdamag dyan. Pero alam niyo po ang Diyos, di ba? Hindi ka lang hinayaan na madapa. Hindi ka na hinahayaang madapa ngayon. Ang sabi ng Bible, He do not let the righteous to fallen apart. Amen? So our calling to glory is to arise. Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. In Christ, we are all made alive. Tingnan mo yung katabi mo, buhay na ngayon. Amen? Buhay na. Wala nga pong kabuhay-buhay kausap eh. Di nga na amen eh. Tanungin mo nga, buhay ka ba? Are you alive? Amen. Because in the presence of God, we are all alive. Amen. Buhay na buhay dapat tayo. Pag nagpupuri ka sa Diyos, you are not singing. You are praising. Pag nagwo-worship ka, hindi lang may lumalabas na awit, kundi binibigay mo talaga dedicated to God. That's why we worship Him. We know that when we are not in Christ, nung wala pa tayo kay Lord, ang tingin natin sa sarili natin,
marumi, makasalanan. Tama ba? Diba? Sino dito yung nakaranas ng tingin mo sa buhay mo marumi, makasalanan? All, lahat po tayo. But because of the iniquity of the people of this world, ang sabi doon, all have sinned and fall short of the glory of God. Pero yun nga ay noong wala pa si Kristo sa buhay mo. But now that Jesus Christ is in your life, sabihin mo sa sarili mo, my life is filled with glory. Nung nag-aaral ka, di ba nag-e-exam? Tama? Sino dito nag-aral, hindi nag-exam? Nagbayad ka pag ganun. Exempted. Wow, palakpakan natin si pastor doon. Exempted kasi nagbayad. Ano po na, di ba pagka nag-exam ka, pag hindi mo alam saan ka tumitingin, yung iba sa katabi, huli ka. Yung iba nakatingin sa langit, pero yung mata nasa gilid. Yung iba po, totoo lang, tumitingin talaga siya sa langit, parang mayroong lalabas na sagot doon. You know why? Because people, they know that help comes from the Lord. Tama? Alam mo na may tulong na dumarating mula sa Diyos. When you look in heaven, there is always hope because the glory of God is there in heaven, katulad ng sinasabi ko kanina. But now, ito po, third good news. Hindi mo na kailangang tumingin sa langit para makita ang tulong ng Diyos. Saan ka natitingin? Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Because the glory of God now is not just outside, but it is inside you. Nasa buhay mo na ngayon ang pagtulong ng Diyos. Nangangailangan ka ng tulong mula sa Panginoon. Sabi niya, binigay ko na sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. Minsan, ang problema lang sa tao, ang gusto, instant. Ang gusto, Lord, gusto ko po na malaking bahay. Binigyan ka ng kagubatan. Nagreklamo ka, Lord, ang hinihingi ko bahay, bakit kagubatan? Aba, sabi ng Diyos, anak, may kamay ka ba? Sino dito may mga kamay? Taas mga kamay. Pag tumanggap kayo ng kagubatan, huwag kayo matakot. May kamay ka. May magagawa ka. Yung kagubatan na yon, pag talagang gusto mo, pwede mong gawing malaking bahay. O di gayahin mo si Noah. Gumawa ng malaking arko. Pero wag arko ang gawin mo. Kasi hindi naman nababaha. Diba minsan kasi ang hinihingi natin is yung wala ka nang gagawin. Pero alam niyo po, to testify that the glory of God is in you, kailangan parehas kayong may gawin ng Diyos. Amen? Ibinigay niya sa'yo, magbigay ka rin sa Kanya. Arise and stand up. Stand firm. Help yourselves to embrace God. Minsan, kailangan mo ng tulong. Panginoon, tulungan mo. Hirap na ako. Lugmok na ako. Sabi ng Lord, tumayo ka. Ayoko po. Hindi ko po kaya, nanginginig ang tuhod ko. Pero alam mo, if you are determined to win, sino dito yung mga gusto panalo siya lagi sa buhay niya? Amen. Nakikita niyo ba yung mga natatalong hindi sila natatalo, yung mga nai-injure sa mga running? Nakapanood na kayo ng running? O ako lang? Di ba yung mga athlete minsan, na-injured po sila. And that is their downfall. They think that is their downfall. But actually, that is not their downfall. That is the start of their victory. Di ba yung iba, pagka na-lugmok o na-injure, talo na yun eh. Pero they still stand up. Because their determination is to win in the course of their journey. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang patalo. Amen? Determined to win. At ang kagandahan, alam mo sa Diyos, siya ang iyong victory. Sabi ni Lord Jesus Christ, give thanks in all the things you have done because Christ is our victory.
Ang Panginoong Jesus ang iyong katagumpayan. Kaya lang minsan, kaya hindi mo maranasan ang pagkilos ng Diyos. Sino dito nakayakap na? Pwede na mayakap sa anak, yakap sa ex. Pwede din yun noon. Mga ex nyo, ex na ha? Di ba pagka niyakap ka ng isang tao, tapos ayaw mo sa kanya, di ba hindi ka nayakap pabalik? Tama ba? Iniiwas mo ngayon mo, hindi. Ayaw mo yan. Bawa magkagalit, inuusuyo-suyo ka. You know, the Lord is always embracing us. But the thing is, are you willing to embrace Him also? Minsan, ang problema sa tao ay hindi yung comfort Yung ikaw din ang magbigay ng action mo para sa Diyos. Ang Diyos palagi nandiyan para yakapin ka. Kaya lang, hindi mo maranasan minsan ang yakap ng Panginoon kasi ikaw mismo ayaw mong yakapin kung sino siya at kung ano siya. Kapag ayaw mo, hindi mo talaga mararanasan. But when you embrace God, you embrace Him back, mararamdaman mo gaano ka kamahal at kaibig ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtatampo kay Lord. Yumakap ka lang sa Kanya. Amen? Amen. That is number 1. Stand up for God, stand up and rise up, and don't stay in defeat. Number 2, our calling to the glory is to shine. Our calling to glory is to shine. Why? For your light has come. Sabi nung kanta, shine, Jesus, you shine for us. Ano kinanta lang natin kanina? For all. Nawala na worship team. Ulit. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are. Okay, sabi no lyrics, shine, Jesus, shine for, yan na. Galing nga. Ulit. Nahirapan tayo doon. Sabi doon, shine, Jesus, shine. Shine, Jesus. You shine for all the world to see. You are glorious. Balik mo, anak. Shine, Jesus. You shine for all the world to see. You are glorious. But Jesus is already shining. Jesus is already brilliant. Siya na nga yung glory sa langit Pero paano siya magsha-shine dito sa world to see? So that all people can see that He is shining. Paano po? Through you. Jesus can shine so that the people, so that the world to see that He is shining through your life. Sabi mo sa katabi mo, sa pamamagitan mo. Our calling to glory is to shine. Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ano po ang sabi ng Matthew 5:16? Okay, yung basa ng mga nagniningning. 1, 2, 3. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Amen. Anak, palagay nga ako sa King James Version, please. Ang usapan dyan, yung ilawan. Okay. 1, 2, 3. Ang sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see which one? Your good works. Sabi mo sa katabi mo, your good works. Sa kabila, your good works. Ano daw dapat ang nakikita sa buhay natin? Yung good works. Bakit kailangang makita yung mga good works sa buhay natin?
so that and glorify your Father which is in heaven. Yung po palang mga good works na ginagawa o nangyayari sa buhay natin gives glory to the Father. Amen? Amen. Kaya sabihin natin sa katabi natin, we'll do good works. Tapos na po tayo doon sa paggawa ng mga bagay na ano opposite ng good works? Not good works. Tapos na po tayo doon. Now that the glory of Christ is in you, revealed through our Lord Jesus Christ, wala na sa atin ang paggawa ng mga bagay na hindi ka nais sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon, yung magpa-perform ng good works. Hallelujah! So that your light, so that you can shine, and your light will shine before men. I-display po natin ang glory ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, kapag ka naka-display, ang isang ilaw na nagniningning, hindi na niya kailangan magsalita na nagniningning ako. Tama ba? Minsan nga, nakakita ka lang ng ng oil dito. Yan, parang yung mukha natin ngayon. Nagniningning na. Bakit ba nagniningning nga tayo ngayon? O, wag mo na i-check yung katabi mo. Hindi na niya sabihin na siya ay nagniningning. Sinong makakita sa kanya knows that he is shining. Ganyan po dapat ang buhay Kristiyano natin. Amen? Amen? Na sino man ang makakita sa atin kahit hindi ka nagsasalita, they know that you are a lover of Jesus Christ because you are shining. When you do good works, it's not about with what you do. It's all about what Jesus Christ is in you. Ganyan po tayo nagniningning sa buhay natin. Ngayong Kristiyano na tayo, ngayon na kay Jesus tayo, kahit sa opisina, alam na alam na nakikipag-away ka sa amo. Mas amo pa tayo minsan doon sa boss natin. Alam mo po, natutuwa ako doon sa amo ko. Talaga malaki ang pangangailangan namin na pera, pero hindi ko siya Kristiyano. Siya isang Hindu. Tapos sa tuwing nagpapasa ako ng cash flow namin, laging negative. Sabi niya, Lani, kailan ba ito magiging positive? Sabi ko, lagyan mo ng plus. Sino dito mga negative sa mga finances niyo? Lagyan yung plus. Ano yung plus? Put Jesus Christ. Put a cross on it. Gusto mo lagi pabawas ng pabawas. Hanggang sa wala ka na talagang, Lord, wala talagang maibibigay sa'yo kasi pabawas ng pabawas. Hindi, dagdagan mo muna. With Jesus Christ. Para magkaroon, maglagay ka ng plus. Biglang may nagbayad ng malaking sa company namin. Sabi niya, Lani, God is always there with us. Alam niyo po, reply ko sa kanya, Amen. And I agree, praise the Lord, to God be the glory. Tapos sabi niya, mga emoticon, boss yun, sabi niya. Ganyan, yung ganyan sa WhatsApp. Parang nagpapasalamat siya sa Diyos. Ako naman sabi ko. Amen. Bira ho, ganyan usapan sa opisina. I really praise God that I can express of whom I am glorifying with. Sabi ng pinakamay-ari, Lani, you just pray for us. That's the only thing we ask for you. Just pray for us. Ngayon, in future, eto na masaya. Sa February 7, meron kaming special dinner. Ayan. Sino yun? Sino gustong sumama? I think, inaasahan ko na ito kasi nga nag-15 years po ako. Nag-15 years ako. Pa-16 na ako ngayong May. Uwi muna ako sa Mayo. At meron kami special dinner February 7. Kailangan daw, we need to schedule it. Alam niyo po sa office namin, natutuwa lang ako kasi nga,
Ako yung pinakaunang Pilipino. Ako pinakaunang staff na babae. Ako pinakaunang staff ng kumpanya. Ako pinakaunang Pilipino. Ako lang dati yung solo doon na babae. Tapos puro mga lalaki na. Ako lang nga din ang solong Pinoy. Pero ngayon marami na kaming mga Pilipino doon. At laging sinasabi ng amo ko, Lani is, lagi nilang pinapakilala. Naiya nga ako eh. Parang ang tanda-tanda ko na pagka sinasabi nila, he's the first employee in our company. Until now, nandyan siya. Parang nakakaano. Pero yung pong boss namin, nagbibigay sila ng mga regalo kapag nakaka 5 years, 10 years, 15 years. Nung 5 years ko, tumanggap ako ng tisot na relo. Tapos nung 10 years ko, tumanggap ako ng 100 grams na gold. Kulang nga dapat 1,000 grams yun eh. Nalaki zero. Baka ngayong ika-15, baka mga gano'n na yung mga ibibigay nila. Pero nakakatuwa lang po, ganun po pala yung pakiramdam kapag ka ikaw ay napaparangalan. Alam mo yun yung tinatawag na glory, yung karangalan. Pero hindi ho natin pwedeng angkinin lang yun eh. Kasi yung karangalan na yun, kaya ako nape-perform yun, ay dahil may Diyos na nag-iingat at nagbibigay sa akin ng lakas, karunungan para magawa kanyang kalooban. Kaya pag tayo pinagpapala ng Diyos, huwag niyong kakalimutan ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't forget the Lord. Our calling to glory is to shine. Ipapakilala mismo ang mundo ang magpapakilala sa iyo kapag ang ipinapakilala mo, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi mo kailangan magsalita. May mag-i-introduce sa iyo kung sino ka. But then, ang sabi ng Diyos, ipakita mo, let your light shining on you. Gawin mo yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya kay Jesus Christ. Amen? And number 3, sabi mo, I display the glory of God in my life. The glory of Jesus radiates in me, it illuminates. At alam niyo pa, kapag ka-illuminating yan, para yung brilyante at diamante. Hindi maitago ang pagkislap niya. Dapat ganun po tayong mga Kristiyano, hindi maitago sa buhay natin ang pagningning ng Panginoong Hesukristo. Because He is more than precious gold or precious stones. Amen? Number 3. Our calling to glory is to manifest His glory. Our calling to glory is to manifest His glory. In 1 Peter 1:11, ano pa ang sabi ng Bible? 1 Peter 1:11. Okay, 1, 2, 3. Trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo po si Jesus Christ nag-suffer. Tama ba? Nag-suffer siya on the cross. Nahirapan siya. Siya na hari ng mga hari, bumaba. He humbled Himself so that He can reach us out. And alam niyo po, yung suffering ni Jesus Christ resulted for the glory ng ating mga buhay. Ano ibig sabihin nun? Ang paghihirap ni Kristo ay kaginhawahan ng buhay mo. Ang paghihirap ng Panginoong Jesus ay ang maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin nun, naghirap si Jesus Christ, ipinangako niya ang mananampalataya, maniniwala at tatanggap sa akin ay hindi makakaranas sa anumang hirap ng mundo. Pinangako po yan ng Panginoong Jesus. Amen? Ano pa? Sakit at karamdaman, dinala niya. Siya yung nahirapan para sa glory natin. Amen? We are that glory. Tayo ang kanyang karangalan. Sabi nga ng Bible, isang tao lang
Manampalataya, pabalik kay Jesus Christ. Ano ang nagse-celebrate? Kalangitan! Dati, yung kapatid mong lumayas, bumalik sa bahay niyo, parang ayaw mo pa. Bakit pa bumalik to? Gusto nang magbago. Pero sa Diyos, langit ang nagalak. Nagagalak po ang kalangitan sa isang nagbabalik loob sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kagalakan ka sa langit. Pag nakikita ka ng kalangitan, nagagalak sa'yo. Karangalan ka ng Panginoon. Now we are the glory of God. Kung ako, karangalan ako ng opisina ko, hindi ako pinalitan. Kumuha ng kapalit ko, 2 staff. Hanggang ngayon, di ako makaalis. Sabi nila, Lani, stay in 3 months. Sabi ko, hindi ko ma-perform yung bagong task na ibinibigay nila sa akin. Sabi nila, wala kasing maka-reach ng standard ng trabaho mo. Sabi ko, marireach nila yan, maghintay kayo ng 15 years. Kaya na-reach ko yung because of the years na inilaan ko doon. And syempre, because of God. Amen. Kung tayo po minsan nagiging karangalan ka ng pamilya mo, sino dito karangalan ka ng pamilya mo? Pag ikaw pinag-uusapan sa pamilya mo, tuwag-tuwa yung mga nakikinig. Yung anak ko yung nasa abroad, sabi ng mga magulang ko. Pero nung una, hindi niya ako maipagmalaki. Ang dami pa naming utang eh. Yung anak mo pala yung nasa abroad, ba't di ka makabayad ng utang? Pero ngayon, bayad na kami. Sino dito yung gusto makabayad ka sa utang nung pinang-abroad mo? O ngayon, bayad ka na. Claim it, receive it. Alam niyo po ako, di ba? Umutang din ako ng bahay at lupa. But yun ay with the of God. Sabi ng Diyos sa akin, sabi ko, Lord, gusto ko po malibre. Malibre yung bahay at lupa. Wala namang magbigay eh. Meron ba dito magbibigay sa akin? Libreng bahay at lupa. Pastor, kami nga hindi makabili, may makapagbigay pa. Ngayon, di kumuha po ako, nag-loan ako. Tapos nung iniloan ko na, pinagpe-pray ko, Lord, I cancel this loan. Bayad lahat, free of debt. Kinukulit ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, bakit hindi ma-cancel? Sabi ng Lord sa akin, alam mo anak, hindi naman cancel ang sagot ko sa'yo. Sinolusyonan kita, binigyan kita ng pambayad, ibayad mo. Sabi ko, oo nga no, kasi nag-increase na po yung sweldo ko. Yun na pala yung sagot ng Diyos sa akin. Hindi cancellation ng utang, sabi niya magbayad ka. Okay. Sabi mo sa katabi mo, minsan hindi cancellation. Pero pwedeng mangyari. Pwede pong mangyari. Kaya nga lang, hindi lahat cancellation. Kasi pag gano'n nangyari, yung iba, utang na utang, tapos pinagpe-pray, Lord, cancelin mo, utang na utang ka sa credit card. Pagbayaran na, Lord, cancel my credit card. Cancel ang credit card mo kasi di ka makabayad. Cancelahin mo din ang utang sa buhay mo. Amen? Ang Diyos naman, He gives everything with us. So paano magmamanifest ang Diyos? How we can manifest His glory. Number 1, letter A. The manifestation of His glory, manifest His glory in everything we do. Manifest His glory in everything we do. Ano po ibig sabihin nito? 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, ano daw? Ano po ibig sabihin niyan? Tuwing ako'y kakain ay, glory to God. Glory to God. Ganun ba yun? Hindi, ang ibig sabihin nito, sa lahat ng gagawin mo is, bago ka gumawa ng isang bagay, think about it, kung magbibigay ba yan ng kaluwalhatian sa Diyos o hindi. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo muna kung magbibigay ng glory sa Diyos. Halimbawa, yung pagsasalita.
before you speak, check muna kung i-release ko ba itong mga words na to. Kaya okay lang yung mga hindi agad nasagot pag may kagalit eh. O before you say a word, make sure na it will give glory to God. Kasi kung hindi rin lang naman makakapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos, wag na lang nating i-release. Amen? Ano pa? Pananamit natin. Our lives. Yung ating kaisipan. Yung ginagawa natin. Hindi lang naman tayo di ba, akala kasi nung iba, ang pagbibigay ng glory kay Lord ay pag nasa loob ng church, tinataas natin yung kamay, kumakanta tayo. Hindi po yun. Ang pagbibigay kalwalhatian sa Diyos ay nasa sayong buhay. Amen? Lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Diyan mo mapapatunayan. Kung ang ginagawa mo pag solo ka, ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos. That's why the Bible says, whether you eat or drink, or whatever you do, pag ginawa mo yan, do it all for the glory of God. Nakakapagbigay ba yan ng kalwalhatian kung tayo ba'y nasa office, nasa kalsada, nasa bus, nasa metro. Ngayon, nag-coaster na po ako kasi sa metro, lagi akong nakikipagsiksikan. Hindi ako makasiksik laki ko ngayon. Hindi ako makasingit. Laging meron para kaming bagong sports natin, yung parang lagi nakikipag-boxingan doon. Teka. Kailangan pagpapasok ka, you look like bigger. Kasi yung malalaki talagang pag pumasok, kahit maliit lang yung space, napapailag nila yung maliliit eh. Ngayon nag-coaster po ako. Di okay na, no? Kasi sa coaster nakakaupo, wala nang siksikan. Unahan naman. Yung mga lalaki, nakikipag-unahan din sa amin, kahit na mayroong babaeng dedicated na seat sa babae sa coaster. Dito na. Nag-December, lahat halos laging wala. Di ako naman, nakakaupo po ako na maganda sa coaster ngayon. Nakakatulog pa nga ako eh. Kaya pag may natawag po sa akin ng between 5 o'clock to 7:30, ibig sabihin ng tulog po ako, kaya hindi ako nakakasagot. Aba, may umupo, ang laking babae. Boom! Nagulat ako. Nasiko ako. Sabi ko, hindi muna ako nagmulat. Kinuha ko yung siko ko. Boom! Nagsikuhan kami. Talagang pinigilan niya yung siko niya. Idinidiin niya ganun dito sa siko ko. Ako din, huwag kang gagalaw. Sabi ko, huwag kang gagalaw. Tapos nakita ko yung sing-sing ko. Naiyak ako kay Lord. Nakita ko yung sing-sing ko. Sabi ko, ala, nakakahiya. Baka Kristiyano to. Hindi ko tinanggal. At tinanggal ko yung siko ko. Kasi nahiya ako. Kasi di ba parang minsan kailangan huwag kang madehado eh. Pero sabi ng Diyos sa akin, minsan kasi yung mga yan talagang, wala nga sila sa Panginoon eh. Ikaw ang mag-adjust, ikaw na kay Lord ang mag-adjust. Sabi mo sa katabi mo, mag-adjust ka. Kasi ikaw na kay Lord. Amen? Minsan talagang masasaktan yung mga physical nating katawan. Pero mahalaga rin na ma-develop ang puso natin. Kasi ang Diyos ang laging tinitingnan yan, may nababago ba sa heart natin? Whatever we do it all for God's glory. That's how we manifest the glory of God in everything we do. Ano pa? Manifest His glory in strong faith. Romans 4:20. I want you to learn this. Manifest the glory of God by performing strong faith to God. Kapag pala tayo, nagpa-perform tayo ng malakas na pananampalataya sa Diyos, yung pala'y nakakapagbigay kalwalhatian sa Kanya. Amen? Amen. Kapag may problema ka, huwag ka agad maghanap ng problema. Ng panibagong problema. Nangyari po yan sa akin. Some beses, okay, basahin muna natin ang Word of God. Sabi ng Word, yet, si Abraham, yet Abraham, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God.
May sumakit po sa katawan ko. Alam niyo po ginawa ko? Hinanap ko kay internet kung ano ang symptoms ng mga ganitong sakit. Kasi sabi ko, natakot ako. Baka may sakit ako, may sumasakit eh. Ganun ba yun? Pag may sumasakit, may sakit agad. Hinanap ko sa internet. Habang hinahanap ko, parang gusto kong mahimatay. Ang nakikita ko yung mga worst case. Alam niyo po, klinos ko ang aking tablet. At nag-pray po ako. At doon ang usap ang Diyos sa akin. Minsan ito pala ang problema ng tao. Pag merong sakit sa iyong katawan, instead of looking for healing, you are looking kung anong sakit yung meron ka. Sabi ng Diyos sa akin, bakit hinahanapan mo ng sakit ang katawan mo? Bakit gusto mo bang magkasakit? Sabi ko, hindi naman, Lord, kaya lang talagang may sumasakit. Sabi ng Panginoon, if there is something na nararamdaman ka sa katawan mo, take the opportunity to strengthen your faith. Stand up and pray. Stand up and rebuke that sickness. Alam niyo po, inaraw-araw ko siya. Inaraw-araw ko, tapos may mga nagpapapray pa sa akin, ganun din ang sakit. Sabi ko, i-disclose ko to. May pinaghahandaan po ako kung kailan ko siya i-disclose. Tapos yung isa namatay pa. Pinag-pray ko din, ganun ang sakit, may namatay. Tapos sunod-sunod yung nagpapapray sa akin ng ganun. Yung pala, ini-strengthen ako ng Diyos sa pananampalataya. Wala na po yung sakit na yun. Tinanggal na ng Diyos sa buhay ko. Sabi mo sa katabi mo, kung may sumasakit sa iyo, do not find out kung anong sakit yan. Ilaban mo na agad ng pananampalataya. Hindi mo na kailangang alamin kung anong sakit yan, kung cancer ba yan, o pag cancer yan, akala mo cancer, sabi mo cancel. Ngayon sabi ng isa, meron daw siyang cyst. May revelation ng Lord sa akin. Lahat ng mga cyst, magsisist. Yung iba ginawang sister. Kaya yan, nanatili sa'yo. All the cancer cells, all the mga cyst will cease in the name of Jesus Christ. Tinuruan ako ng Diyos. Tuwing umaga, habang ako'y naliligo, sabi ko, Lord, hugasan mo ako ng yung banal na dugo. Alam niyo po, natutunan ko, dapat pala, yung palang strong faith. When you perform strong faith, it gives glory to God. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung wala kang pera, huwag kang maghanap ng makukuhaan ng pera. Perform strong faith. Perform prayer. Prayer of declaration. Ang dami natin palang pwedeng gawin. That's why Jesus Christ lives on earth para gayahin natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo ay yung pinamuhay ng Panginoong Hesukristo. Sabi mo sa katabi mo, strong faith gives glory to God. Last, manifest His glory in living for His glory. This is a love letter from the Lord. Isaiah 43, verse 6 to 7. Isaiah 43, verse 6 to 7. Basahin po natin. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Why? Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sabi mo sa katabi mo, nilikha ka pala ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa kanyang karangalan. 1 Peter 4:11.
1 Peter 4:11. If anyone speaks, he should do it as one is speaking the very word of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Ano po ibig sabihin nito? Kung tayo man daw magsasalita, we speak the very word of God. Kung maglilingkod tayo, let's do it with the strength that God provides. So that para sa lahat ng bagay ay maluwalhati ang Panginoong Hesukristo sapagkat sa Kanya ang karangalan. Pero alam niyo po, pag pala tayo ay nagmamanifest ng glory ng Diyos, yung kalwalhatian niya, hindi nawawala sa'yo. Hindi mawawala sa'yo. Pero bakit ibinabalik natin sa Diyos yung karangalan? Sapagkat siya ang dapat mapapurihan. Siya ang dapat mapasalamatan. Kung maganda man ang nangyayari na sa buhay natin, pasalamatan po natin ang Lord. Huwag nating kalimutan na may Diyos na nagtumutulong sa atin. Sa ating po mga first-timer o yung mga bago pa dito sa church, maaaring ngayon nyo lang naririnig yung ganitong mga preaching o mga teaching. O kaya bakit yung iba kaya hindi na bumabalik kasi sabi, tinuturo doon kailangan may mabago ang buhay, kailangan pati pagsasalita, maiba. Pero wag po kayong mag-give up agad. This is our encouragement. Kasi hindi ho kami magbabago kung sakaling may nais mang ipabago ang Diyos sa buhay natin. Not only for the first-timer, even for those who are not first-timer. Ang Diyos po, ang kanyang salita, ang magbabago ng buhay natin so that our life will give glory to God the Father. Madali pong sabihin na, Lord, sa'yo po ang papuri, sa'yo po ang karangalan. Madali pong sabihin yon. Pero ang Diyos ayaw niya lang ng sinasabi mo yon. Gusto niya yung buhay mo mismo ay magbigay karangalan sa Kanya. Yung bang kapag nakikita ka ng Panginoon, tuwang-tuwa at ditbit mo ang karangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa tuwing nakikita ka ng Diyos, dala-dala mo ang Kanyang kaluwalhatian. At di ba pagka ikaw yung nagdadala ng kaluwalhatian, di ba masarap sa pakiramdam? At hindi mo yun ikinayayabang. Kaya nga dapat tayo, kung tayo man pinagaganda ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, nagiging maluwalhati, nararanasan mo na yung abundant, lagi po nating aalalahanin ng Panginoon. Kasi dito marami minsan nagmamali. Kapag maganda na ang buhay, minsan di na nare-recognize ang Diyos. Minsan nasasabi na, kasi magaling ako, kaya masipag kasi ako, ginalingan ko sa trabaho. Diba? Nag-focus kasi ako dun sa aking pangarap. O kaya kapag nagkaroon ng malaking bahay, minsan sinasabi, di na ako maka-church kasi wala nang magbabantay ng bahay. Diba? Maglagay kang security guard para maka-church ka. Binigyan ka ng Diyos ng malaking bahay. Minsan naman, pag nagkasasakyan, hiningi sa Panginoon, binigay ng Diyos, hindi na maka-church kasi marami ng lakad. Nawawala na yung panahon para sa Panginoon. Walang work, nung magka-work, nawala na rin sa Lord. Bakit? Sabi niya, linggo na lang po yung pahinga ko tsaka schedule ng laba ko. Sabi mo sa katabi mo, maglaba ka ng Sabado Pangit naman kung ipanalangin natin, masira lahat ng washing machine ng linggo. See, when you are giving glory to God, when you intended to praise Him or to thank Him, you do things intentionally. So kung alam mong Sunday ay para sa Panginoon, ilipat mo lahat ng gawain mo ng ibang araw. Because God deserves the glory. Tandaan niyo po yan. One
as you receive grace after grace, do not forget or neglect the Lord, but serve Him with your life. Serving God in that way gives Him back the glory. Sabi ng iba, Panginoon, paano ko ba mababalik sa iyo ang kalwalhatian? The best thing that you can do to give Him back the glory is to give your life to Jesus Christ, to serve Him with all your life, with all your strength, to love Him with all. Yun po yung the best. Kung paano mo masasabing gusto mong ibalik ang papuri o karangalan sa Diyos. Amen? Dalangin ko po sa lahat na nandito ngayon, you will receive great and mighty things from the Lord this 2025. Yung iba sa inyo nag-start na. But then again, do not stop in serving the Lord. Arise, shine, for the light has come on you, and the glory of God, the glory of the Lord rises upon you. The more you serve the Lord, the more you give back the glory to God. Tayo po lahat ay magstayo. At kung isa ka sa nagdidesisyon ngayong araw na ito, na dinesire mo na magamit ang iyong buhay, to display the glory of God. Hindi para ipagyabang sa iba na ikaw ay banal, na ikaw ay righteous. But if you choose today to display the glory of God sa buhay mo, so that everyone will know that Jesus Christ is Lord, I want to open the altar to your life. Kung gusto mo na ang buhay mo ay hindi lamang karangalan ng tao, kundi maging karangalan ng Panginoong Jesucristo, kailangan mo pong desisyonan yan. You cannot do it alone, but the Holy Spirit is always with us. If you want to give God the glory, serve Him and love Him, let your life be His living word. How Jesus became flesh and dwells among us, same thing could happen in your life. Yung salita ng Diyos can become flesh through your life. Choose the life that will bring honor and glory to God. Why? Because that's why God created you. God has created you to give Him the glory, to display His righteousness, to display His light and His holiness. Hanggang mabago ka. Alam niyo po, sa mirror ng Diyos, iba ang mirror ng tao pag nanalamin ka, makikita mo yung sarili mong muka. Tama ba? Matakot ka pag ibang muka nakita mo dun. Nagsalamin ka, sabi mo, bakit iba yung muka dito? Pero sa Diyos, kapag nananalamin ka po sa Diyos, ang mukha mo ang nag-adjust na mag-reflect ng image niya. His image is being reflected on you. Amen? Yung image ng Panginoon, sabi ng salita niya, you are being perfected by God from glory to glory so that His image will be upon you. At kung yan po ang naisin mo ngayong hapon na ito, I praise God and I thank God that we'll serve the Lord together until His coming, His second coming. Let's all sing this song and I'll invite Pastor Nat to pray for us.